After Christmas celebration, some Filipinos are now on the move, making their way back to work. Let's get the latest at PITX from our mobile journal, Evan Tarinque. Evan, kamusta dyan? Yes, Diego, Angela, tuloy-tuloy pa nga rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa PITX. So halo-halo actually yung ating nakausap kaninang umaga. No? Yung ilan, bumalik na dito sa Metro Manila matapos nga sila magdiwang ng Noche Buena at Pasko sa kanilang probinsya. At ngayon, yung iba, babalik na ng trabaho pagdating kasi ng susunod na linggo. No? Pero mas marami pa rin. Actually, Angela, ngayon yung mga kapatid natin bumabiyahe at hahabol naman ng bagong taon sa kanilang probinsya. Ngayon, ikot po kayo ngayon saglit for the current situation dito sa loob ng terminal. So far, ako ikukumpara kahapon, no, mas konti. Mas marami pala ngayon ang pasahero na nandito ngayon as the usual. May mga upuan na talagang punong-puno na. Yung ilan nga, gaya ni Kuya, sa sahig na lang na nakaupo. And marami pa rin doon sa may gate 5. Ito kasi yung mga parang pinakamalaking, isa sa pinaka-talagang malaking gates dito sa loob ng terminal. Itong gate 5, kaya naman maraming pasahero yung nananatili na nagsistay dito. Ito, usually kasi mga biyahe dito sa gate 5 papuntang norte, papuntang Baguio, Pangasinan at Pampanga. No, kanina naman, yung inikot natin yung ilang mga ticket booth dito sa loob ng terminal, medyo mahaba naman yung pila papunta doon sa biyahe Pamindoro. No? Kanina nga, yung isang nakapila doon, umaasa sila makakabili sila ng ticket. Alas 7 na umaga, pumila sila. Pero so far, ang possible na mabili nila ng ticket is yung bandang alas 6 and onwards pa. So marami pa rin yung pumipila ngayong araw dito sa PITX para nga salubungin yung kanilang bagong taon. At yung iba naman, babalik na sa Metro Manila para naman dito naman salubungin yung New Year. At kasi yung iba, may mga pasok na. Angela? Pero Evan, based sa report mo, tama ba na mas madami pa rin ang paalis ng Metro Manila dahil ididiretso na nila ang bakasyon nila until New Year. Do we expect anybody to come home on Sunday na ang bulto or nag-extend na talaga lahat? Yes, Diego, so far, no, mas marami talaga yung umaalis ngayon. In terms of yung babalik, according to sa mga nakausap natin, no, ang plan nila is bumalik from Canlaon Province, pabalik sa Metro Manila, is on January 3 onwards pa. No? So, yun talaga, tutuhugin na talaga nila yung kanilang holiday season, yung bagong taon sa kanilang probinsya. And actually, yung iba talaga, nakausap natin medyo may mga senior citizen kasi tayong nakausap kanina. No? And ang kwento niya sa atin, minsan lang naman daw sila aalis ng kanyang pamilya papunta sa kanilang probinsya. Kaya naman daw, bakit hindi na lang sila sulitin yung ilang linggong bakasyon doon sa kanilang probinsya bago nga bumalik dito sa Metro Manila at bumalik sa pagtatrabaho. Diego? Well, the videos that you are showing us, ay napakaraming mga pasahero talaga dyan sa PITX. Medyo siksikan na. Ang management ba ay may plano magdagdag ng karagdagang mga upuan and other areas for the passengers kasi nakikita namin dito talagang siksikan na eh. Angela, usually naman yung nangyayari dito, yung pag nakasakay na yung karamihan ng pasahero doon sa isang bus. Usually kasi sa isang gate, Angela, naghahati yung mga nasa 5 bus, 5-6 na bus. No? So yung mga nakapila lang doon, yung mga nakatayong nakapila doon, pagkatapos sumakay sa mga bus, magiging bakante naman. So ibang set of people naman yung uupo doon at mag-aantay naman ng kanilang bus. No? Pero usually naman kasi ang biyahe ng bus dito is per hour. No? Pero depende yan doon sa sa biyahe or sa ruta nung bus. Kaya nga nung papuntang Mindoro, actually 2 hours yung pagitan ng mga biyahe. Pero aside from that, yung pila kasi talaga ng mga pasahero na bibili ng ticket, yun talaga yung nakita talaga natin. May kahabaan yung actually yung sa may Mindoro parang more than 3 lines na yung more than actually umabot na yan sa may bandang LTO office dito sa taas ng PITX yung haba ng pila. So yung ilan talagang tsatsagain na lang daw nila tumayo at umupo na lang doon sa sahig para lang ma-secure yung kanilang ticket na makaalis sila
ngayong araw dito sa terminal. Angela. So Evan, finally, no, yung post-Christmas report natin, may mga drivers ba na bumagsak ng drug testing yesterday and the 24th? Yes, so far, Diego, no, wala naman na itatala pang mga bumagsak na mga bus drivers na nag-positive sa paggamit nga ng mga legal substances. No, isa yan doon sa ina-uphold ng mga terminal official dito sa PITX, no, na they making sure na yung mga hindi lang yung bus drivers na walang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, dapat pati rin yung kanilang mga unit ng bus roadworthy, lalo na't yun nga ngayong season na to talagang maraming mga pasahero na expected na sasakay at babiyahe nga, no. So isa yan doon sa mga chine-check nila dito, no, bukod nga sa possible yung mga bus drivers na kailangan kumpleto at walang bahid ng illegal substance, pati yung mga kanilang mga bus unit dapat in a perfect and working condition din. Diego. Maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque.